Sabado, Pebrero 3, tuig 2024. Live, gikan dinhi sa Brigada News Center. Ihatod namo kaninyo ang mga nagunang balita, gikan sa nagkalaing-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa news team. Ako si Brigada CJ Sering, ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapularan. Sikop sa kapulisan ang tulo ka drug suspect atol sa gipahigayong buy-bust operation sa barangay Delembong, Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur. Ibrigada mo, Roy Holgado. Tatlong drug suspect ang nahuli sa joint operation ng dalawang hanay ng kapulisan sa bahagi ng barangay Delembong, bayan ng Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur. Kinilanglan ni Sharif Saidona Mustafa Municipal Police Chief, Police Captain Waldi Bunag, ang mga naturang individual na sina Mohaira Upam Gilam, 20 years old, may asawa, isang social worker, kasama sina Mira Usman Upam, 40 years old, may asawa, isang housewife, at si Alias Bonsor, 18 years old. Ang mga naturang babae ay residente ng Delembong Sharif Saidona Mustafa, habang residente naman ay Sharif Agwang ang nahuling binatilyo. Ayon kay Police Captain Bunag, nang makatanggap sila ng impormasyon hinggil sa iligal na gawain ng tatlo, agad nila itong nirespondihan kasama ang first, the PMFC, sa pangunguna ni Police Major June Olis. Nung nalaman po natin to na magdadala siya ng droga at gagamitin na din po dito sa bahay ni Mira Usman Upam, ay nagkasana po tayo ng isang operation. Nakipag-coordinate po kami sa PMFC ng provincial natin sa pangunguna ni Police Major June Olis at nagkandak po kami ng anti-illegal drug operation. Matagumpay nilang nasa kote ang mga suspect at nakumpiska rito ang tatlong medium-sized sachet ng suspected shabu at non-drug items tulad ng weighing scale, foil, pera at IDs. Wala namang dalang kahit na anumang armas ang mga nadakip na suspect. Dinala ang mga nakumpiskang illegal na droga sa naaayong disposisyon sa police station, habang dinala nila sa selda ang mga suspect na ngayon ay makaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 9165. Nakumpiska po natin sa possession and control po ng mga suspect natin itong 1-piece sealed transparent plastic sachet na suspected siya po na estimated weight of 2 grams with market value of 3,600 at dalawa pa po na maliit na sealed transparent plastic sachet na suspected siya po na more or less po 0.5 grams po ito na nagkakahalaga ng 500 pesos po. Sa non-drug evidence po natin, yung mga pera lang po, yung mga coins, yung mga bag po ng mga subject person natin, yun lang po yung nakuha natin. Umaasa ang hepe na makakamit ng bayan ang pagiging drug-cleared municipality. Kaya panawagan ito sa komunidad na tulungan silang masamota ang illegal na droga. Anya, walang ibang magtutulungan sa problema na ito kundi ang kapulisan at ang mamamayan. Pakiusap rin ng opisyal sa mga patuloy na nahuhumaling sa illegal na droga na talikdan ang masamang bisyo bago mahuli ang lahat. In the heart of changing lives, itong si Brigandang Roy Holgado, Brigandang News. Human sa baha nga nasinatian sa mga residente sa Mati City, nagproblema na usab sila sa landslide nga hangtod karon aduna pay barangay ang na-isolate. Ibrigada mo, Rene Canoy. Nakatala og dakong kadaot ang epekto sa sagunson nga pag-ulan nga nasinatian sa katawhan sa Davao Oriental dala sa low pressure area. Sa pagpanubay sa Brigada Mati sa mga nag-unang kadalanan, makita ang epekto niini. Diyan adunay mga poste nga nangatumba, linya sa kuryente nga nangabugto, landslide sa mga karsada o pagkadaot sa mga tulay o mga panimalay. Sa Barangay Badas, din makita ang view sa kaanindot sa giila sa UNESCO nga most beautiful bay in the world, ang Puhada Island o ang ginalaagan nga tourist spot nga Sleeping Dinosaur. Makita sa kilid nga karsada sa maong National Highway nga dako ang pagkakanka niini epekto sa landslide. Aduna usay mga poste nga tumba,
pagdahili sa yuta nga kapila na mi resulta sa pagka-stranded sa mga bayahidor nga mosulod sa Mati City. Sa Bitan-Agan Bridge sa barangay Don Enrique Lopez, padayon gihapon ang pag-ayo sa maong tulay ug wala na kini pagihi og dagkong mga sakyanan. Gali gihakot na lang ang mga kinarton nga relief food pack alang sa mga apektadong individual nga ninimuyo sa barangay evacuation. Sa Sitio Muñoz, Barangay Mayo, padayon pa ang road clearing operation sa dakong hugna nga landslide nga natala ang maong karsada. Mao ang agihanan paingon sa munisipyo sa Tarragona, Manay, Caraga, Baganga, Buston ug Katiil. Din pipila sa mga nasangpit nga munisipyo ang apektado usab sa biyahe tungod sa mga landslide. Samtang sa Sikan District sa munisipyo sa San Isidro, Davao Oriental, hugot nga gididaan ang tanang matang sasakyanan nga makaagi paingon sa munisipyo sa Governor Generoso tungod sa nangaguba nga dalan ug tulay. Sa karon, singgit sa katawhan sa Davao Oriental nga matabangan sila ug mapansin sa national nga panggamahanan. In the heart of changing lives, kini si Brigada Rinicanoy, Brigada News. Naglisod na sa pag-agi ang mga sakyanan sa Carmen, Davao del Norte. Human nga milapaw na ang tubig baha sa usa ka porsyon sa National Highway sa maong lungsod. Pipila ka mga biyahedor ang wala pa makaagi. Samtang usa-usab ka pamilya sa Kapalong, Davao del Norte ang pulos na matay. Human matabunan og yuta tungod sa landslide. Ibrigada mo, Joberth Campos. Wala na makalahos pa ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga padulngan ang mga biyahedor og motorista gumikan sa pulos kining nakulgot tungod sa hataas nga paglapaw sa tubig baha sa Barangay Guadalupe, Carmen, Davao del Norte. Kay baluan nga ang maong National Highway mao'y nagkonektar sa Tagum City og sa munisipalidad sa Carmen kung asa diri usab gaagi ang mga motorista aron makaabot sa syudad sa Panabo ug Davao City. Daghan sa mga pasahero ang misakay og mga public utility vehicles ang mikanaog na lamang og mibalik sa ilang mga agi. Apan pipila kanila ang nagpabilin aron magpaabot nga mahubas ang baha gumikan sa rason nga nagikan pa sila sa lagyong lugar. Aduna usab mga presensya sa kapulisan ang anaa sa lugar aron sa pag-assist sa mga buot moagi sa dalan. Gawas sa maong dalan, gibaha usab ang provincial road sa Barangay Pagsabangan sa Tagum City. Sa pikas bahin, nakatala usab og pagdahili sa yuta ang Sitio Awod sa Barangay Gupitan, Kapalong kung asa usa ka pamilya ang nalubong sa maong panghitabo. Nakasamtangan ang dunay initial nga report sa bahin sa casualty mao ang nahitabong mga biktima sa landslide nga nahitabo sa part sa Kapalong. Dito particular sa Barangay Gupitan. Dunay upat sa membro sa pamilya murag tibuok banay ni siya ang natabunan tungod sa pagdahili sa yuta. Sa gipagulang impormasyon sa PDRRMC Davao del Norte, tak na nga 1:30 sa udto kagahapong adlaw sa dihang gisugdan ang retrieval operation sa upat ka mga biktima. Nagiilang sila Julius Loon, 45 anyos, amahan, Josie Loon, 48 anyos, kinsamoy inahan, og ang mga anak nila nga sila Jennifer Loon, 14 anyos, og Jamaica Loon, 11 anyos. Samtang alas 5:49 na sa hapon sa dihang nahuman ang pagpangita sa maong mga patayng lawas. Sa karon nang hinaot ang buhatan sa PDRRMC nga wala ni matala pa nga casualty gumikan sa nitibong mga pagbaha og landslide sa probinsya gumikan sa daotang panahon nga dala sa low pressure area. In the heart of changing lives, kini si Brigada Joberth Campos, Brigada News. Mikunhod ang kaso sa rabies sa syudad sa Coronadal. Gikan sa 7 kaniadtong 2022, unom na lamang kiniining milabay nga tuig. Nagtuo si City Veterinarian Dr. Charlemagne Calo nga resulta kini sa ilang padayon nga regular nga population control, castration, house-to-house vaccination, information education campaign sa mga pampubliko ug pribado nga opisina kung asa ang mga estudyante sa elementarya ang target audience niini. Gawas niini, nagpahinumdum usab ang mga veterinaryo nga dili magpakampante ang komunidad tungod giila ang rabies nga endemic ug imposible mga nga makatala og 0 cases.
Samtang ang mga barangay nga dunay kaso sa rabies ning milabay nga tuig, mao ang Santo Niño nga dunay 3, Santa Cruz usa, Namnama usa ug Magsaysay usa. Usa ka vintage bomb ang napalgan sa mga bata nga nagdula dito sa Villanueva, Misamis Oriental. Otoridad miingon nga ang nasangpit nga bomba usa ka 60mm mortar rounds og delikado nga mubusikad. Ibrigada mo, Jackie Paclar. Sa kuwang video ni Mr. Cyril Cambalon, Junior Information Officer sa lungsod sa Villanueva, Misamis Oriental, gibaklay sa kapulisan kauban ang tinugyanan sa Explosive Ordnance Disposal kun EOD ang lugar nga dunay nakitang bomba. Dinhi sa kasagbutan nga luna sa Purok Alubihid Poblasyon 1 Villanueva, Misamis Oriental, napalgan sa mga batang nagdula ang gikaingon nga bomba. Asa dapit nakalutan dong? Asa may digikalo ka na nangalot diha? Wala kay kanang nakita nro. Isa may nakakita? Ako kung bata. Tapos dikuha ninyo? Dikuha ninyo? Uy, delikado. Sumala sa mga bata nga samtang nagdula sila sa kasagbutan, maoy ilang nakita nga dunay katingalahang gitibaw nga talinis. Hinungdan nga ila kining hinay-hinay nga gikalot og ilang nasuta nga porma og bomba ang butang nga ilang nakuha. Gihipos nila kini og dayon gireport sa mga otoridad ang nasangpit nga gituohang bomba tungod kay nakahatag kini og kabalakas sa mga residente. Sa pagresponde sa mga otoridad, nasuta nga usa ka 60mm mortar rounds nga vintage bomb ang aksidenteng nakalutan sa mga bata. Gisulod sa basyo sa bottled water kining maong vintage bomb o gisilyuhan aron dili kini mas peligro pa. Ang mga bata dito kay surrounded by houses man sa dito nga mga residente, so naay portion dito nga naay kasagbutan, so dito sila gabalay-balay, dula-dula. Tantod nga nakita nila nga ni gimaw tong vintage bomb dito sa bato. Then I think they are aware no nga delikado to siya, so man lang pud kay naagit sila sa ilahang maturity na nga pangidaron kay ilang una-una kay kung siguro bata pa dukdukon dayon bundak-bundak, so possible mubutuhay na gito sa sir kay according to EOD na akong gitawagan right away pag-inform sa barangay Kagawad nga nakita nga vintage bomb dito, wala na ako naglangan pa, ako dayong gitawagan ng EOD nato katong PNP Villa di ba ako gi-inform amo din giadtuan dito sa area nasata sa taga EOD dito sa PHQ San Martin nga office nila sa provincial unit about to kuha na gito sa sir mabuto kung gamay lang ang bustak no mabuto na gito siya kangin dito meeting daw ato nga pin sa ilalom murag expose na siya kay na waksi na tong iyahang murag cover niya dito sa pinaka tumoy sa vintage bomb no katong 16mm mortar. Nanawagan ang lokal nga pangagamahanan sa Villanueva, Misamis Oriental ingon man ang mga otoridad nga kung dunay susama niini nga mga sitwasyon gilayon nga mutawag sa ilang buhatan aron maaksyonan tungod kay dakong peligro ang maong bomba nga napalgan og swerte na lang kay wala kini mibusikad. Sa karon gipahiluna na sa taga EOD ang nasangpit nga vintage bomb. Balita gikan sa Cagayan de Oro City in the heart of changing lives. Kini si Brigada Jackie Paclar, Brigada News. Epekto sa menopause ang kawalay gana sa sex. Mo nang mga kabrigada, ipadayon ang kalipay sa kinabuhing magtiayon. Mag-Drive Max Coffee, dili lang ka daog sa kalami, daw gusab ka sa energy sa romansa. Drive Max Coffee, ligayang walang katulad. Dugang pa ang mga balita sa pagbalik sa Brigada Mindanao. Gipahigayon ang public safety meeting sa LGU. Militar ug uban pang stakeholders sa Maguindanao del Norte alang sa kalinaw ug proteksyon sa mga residente sa lugar. Ibrigada mo, Eva Molina. Nagmalampuso ng first quarter joint cluster, social protection and peace and order and public safety meeting dito sa Maguindanao del Norte alang sa pagresolba sa mga rido o family feud sa pipila ka mga kaliwat sa Maguindanao del Norte. Kini ang gibutyag nga prioridad ni Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakuwa atol sa public safety meeting. Gitambungan kini sa Provincial Development Council, Peace and Order Council, Anti-Drug Abuse Council, Ecological and Solid Waste Management Board, Disaster Risk Reduction and Management Council, Local Council Against Trafficking and Anti-Violence Against Women and their children ug uban pa. Sa maong meeting, apil nga gihisgutan ang peace and order concerns, public safety o anti-insurgency, RIDO settlement, drug clearing program, energy development, women and children protection ug uban pa. Sumala ni Governor Makakuwa.
kung magmalampuson sila sa pagresolba sa mga rido. Sigurado nga mapatuman ang peace and order situation sa ilang lugar. Samtang gibutyag usab ni 6ID Deputy Commander Brigadier General Nasser Lidasan, nagrepresenta kay 6ID Commander Major General Alex Reliera nga kinahanglan ang kooperasyon sa tanan, hilabi na sa mga residente ug sa adunay bangi sa pamilya aron nga magmalinawan ang ilang lugar. Samtang gipaniguro sa 6ID Philippine Army nga ilang suportahan ang plano ni Governor Makakuwa aron nga magpabiling malinawon ang ilang area of responsibility. Kay numduman pipila na kakinabuhi ang nakala sa Maguindanao del Norte tungod sa bangi sa pamilya Urido. Busagi paningkamutan sa mga opisyales sa gobyerno ug sa mga otoridad nga kini maundang na aron nga hapsay na nga makapanginabuhing normal ang mga residente. Report gikan sa Maguindanao del Norte, ako si Brigada Eva Buhayan Molina. In the heart of changing lives, Brigada News. Kasado na ang early registration enrollment sa Libak, Sultan Kudarat. Mga magtutudlo, nagsugod na sa ilang mga kiosk. Ibrigada mo, Ayan Alon. Nagsimula na ang Pasandalan Elementary School sa kanilang early registration enrollment sa iba't ibang kiosk sa Barangay Pasandalan nitong bayan ng Libak, Sultan Kudarat. Ayon kay School Information Officer ng Pasandalan Elementary School, Husni Gambet, alinsunod yan sa Department of Education Order No. 03, Series of 2018 o kilala bilang Basic Education Enrollment Policy. Sinabi sa DepEd Order, ang early registration para sa papasok sa kindergarten grade 1 hanggang grade 7 at grade 11 learners sa pampublikong eskwelahan ay magsisimula na sa huling Sabado ng Enero hanggang sa huling Biyernes ng Pebrero ng buwan ng taon. Yung araw po ng Sabado na ito, kami po ay naghahanda na para po sa aming early registration. At maya-maya yung mga kasamahan ko ay nandito na rin para po sa ating early registration. Nandito po yung ating kiosk sa ating paaralan at mamaya din po ay pupunta po tayo sa mga purok. Bagamat mayroon po tayong class suspension at 2 araw po tayong natigil sa ating paaralan, pero ang early registration po ay nagpapatuloy para po makita po ang ating mga magulang, mga mag-aaral na gustong pumasok dito sa Pasandalan Elementary School, lalong-lalo na po sa kindergarten, sa grade 1 at sa mga magbabalik-aral. Kaya noong nakarang linggo, naging abala na ang mga kaguruan maliban lamang sa araw ng Huwebes at Biyernes kung saan kinansela ang klase ng provincial government dulot ng low pressure area o LPA. Target ng eskwelahan na makuha ang bilang ng mga estudyanteng magpapatala upang sa gayon ay handa na sa pagpasok sa taong pamparalan na 2024-2025. Sa ngayon, ayon pa kay Gambet, ay patuloy ang pagsusuyod sa mga learners sa Pasandalan Elementary School para sa pagpapatala. Yan ang report mula dito sa bayan ng Libak, probinsya ng Sultan Kudarat, in the heart of changing lives. Ito si Brigada Ian Alion, Brigada News. Ulitaw nga gapayuhot og illegal nga droga, dakpan sa Lawaan, Banonong, Dapitan City. Ibrigada mo, Julius Munding. Tenggagol karon sa bilangguan ang usa ka lalaki human madakpan sa gipayagayong drug bypass operation sa puwersa sa Dapitan PNP sa Lawaan, Banonong, Dapitan City niadto na kalabing adlaw. Ilang dinakpan nga si alias Al, 27 anyos, lalaki ug litaw residente sa Barangay Gulayon, Dakbayan sa Dipolog. Nakuha sa posisyon sa dinakpan mao ang 3 ka pieces nga item nga gagmay nga transparent plastic sachet nga dunay sulod nga white crystalline substance nga gituhang shabu ug lakip niini anang bypass item 1,000 piso bill, usa ka cellphone, usa ka motorsiklo nga color itom. Si Police Captain Rolly Villacay, Deputy Chief Police Operation na mahayag nga matod pa sa Dapitan City. So bag-o ni siya, sir, dili ni siya daan nga personality sa drugs nato kasi majority sa mga drug watch list nato nga na-identified before, hurot-hurot na to sila, sir. So kani siya newly identified ni siya. Mokabat sa 1.5 gramos ang kinatibuk ang gibugaton sa gitoong shabu nga mabalor sa 10,200 pesos. In the heart of changing lives, kini si Brigada Julius Munding, Brigada News. Mukabat sa 300 ka mga mag-uma ang nakabinipisyo sa coffee production sa Pangatukan, Bukidnon. Samtang Bukidnon Provincial Agriculture Coffee nag-awhag ngadto sa katawhan nga motanom gayud sa kape tungod kini dako nga matabang ngadto kanila. Ibrigada mo, Jen Galosino.
Tungod sa kusog nga demand sa produktong kape sa lungsod sa Pangantukan, Bukidnon, doon na 300 ka mga mag-oo mga nakapahimulos sa Barangay Coffee Production Project. Diin gisugdan na kini sa pagmonitor sa Provincial Agriculture's Office kagahapong adlaw Pebrero 2, 2024. Gilangkuban sa mga residente sa Barangay New Eden, Portolin, Concepcion ug Mendez sa lungsod sa Pangantukan, Bukidnon ang nakabenepisyo niini. Ang mga proyekto gipunduhan sa 5 million pesos sa tumong nga madungagan ang kita sa mga mag-uuma, pinaagis paghatag kanila og di kalidad nga mga similya sa kape, mga organikong abono o farm tools. Gila uman usab nga karong umaabot bulan sa Marso 2024, madungagan og 150 ka mga mag-uuma gikan sa dugang nga mga barangay din kasamtangan pa kining gina-identify. Sa kasamtangan gianghag sa Provincial Agriculture's Office ang katawhan kinsa dunay lugar nga hiuyon sa ilang klima nga motanom sa kape tungod di man kini og dako ang matabang ngadto kanila. Gikan sa Valencia City, Bukidnon, in the heart of changing lives, kini si Jen Golosino, Brigada News. Mga kabrigada, padayon gihapon ang Brigada Foundation Incorporated sa pagdawat og ginabang alang ngadto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og ginabang. Mamahimo kamo nga magpadala og cash donation sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank account number 0000378-40172. O galang usab sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro General, Santos City. O sa mga gusto nga mamahimong Brigada Volunteer, pwedeng modangup dinhi sa estasyon ug magpalista. Ug mao kanang naglangkob nga mga balita sulod sa 30 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa ako si Brigada CJ Sering, in the heart of changing lives. Kini ang Brigada Mindanao.